Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Panginoon, ako'y iyong hinihikayat at sumunod naman ako. Higit kang malakas kaysa akin at ikaw ay nagwagi. Pinagtatawanan ako ng balana, maghapon silang nagtatawa dahil sa akin. Tuwing ako'y magsasalita at sisigaw ng karahasan, pagkasira, pinagtatawanan nila ako't inuuyam, sapagkat ipinahahayag ko ang iyong salita. Ngunit kung sabihin kong lilimutin ko ang Panginoon at di nasasambitin ang kanyang pangalan, para namang apoy na naglalagablab sa aking puso ang iyong mga salita, apoy na nakakulong sa aking mga buto. Hindi ko na kayang pigilin ito. Hirap na akong magpigil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ito'y naranasan mismo ni Propeta Jeremias. Siya ay nabihag ng salita ng Diyos at hindi siya makakaalpas dito. Kung sinusunod niya ang salita ng Diyos, kung sinasabi niya ang pinasasabi ng Diyos, siya ay pinatatawanan at kinukutya ng mga tao. Ang salita ng Diyos ay mabigat. Ito'y nagpapahayag ng mga pagkasira ng lungsod at ng bayan. Hindi mapipigilan ng mga tao ang parusa na darating sa kanila dahil sa kanilang mga kasalanan. Ayaw itong tanggapin ng mga tao. Hindi sila naniniwala na iniwan na sila ng Diyos. Akala nila na nasa good standing pa sila ng Diyos. Hindi sila naniniwala na kailangan silang magsisi. Kaya pinagtatawanan nila ang mensahe ni Propeta Jeremias o kaya inuuyam nila siya. Kung mananahimik naman si Jeremias at huwag nang magpahayag ng salita ng Diyos, hindi naman niya ito mapigilan. Ang salita ng Diyos ay parang apoy sa kanyang dibdib na dapat niyang ipahayag, ilabas. Ang propeta ang hindi maaaring manahimik kung may ipinasasabi sa kanya ang Diyos. Gusto ng mga tao na makinig sa matatamis na salita. Mga salita na nagbibigay ng assurance sa kanila na okay sila. Pero madalas, ang pinasasabi ng Diyos ay hindi madaling matanggap. We are disturbed by the Word of God. Sa ganitong pagkakataon, nagbibingi-bingihan na lang tayo. Pero kung patuloy na pinamumukha sa atin ang mensahe ng Diyos, sinisiraan natin ang tagapagsalita o sila'y pinatatahimik natin. Tinatakot natin sila o tuluyan ng ipapapatay. Dahil dito, maraming radio announcers at journalists ang kinakasuhan, pinapakulong o tuluyang pinapatay. At bakit patuloy na nagsasalita ang mga announcers na ito? May mga tao na napakalakas ang kanilang commitment sa katotohanan at sa katarungan na ang mga ito ay dapat nilang ipahayag. Panginoon, ipinagdarasal po namin ang mga namamahayag. Bigyan po niyo sila ng karunungan na malaman ang tama at ang dapat at bigyan din niyo sila ng tapang na ipahayag ito bilang serbisyo sa lahat na malaman ang katotohanan.